Ang mundo ng negosyo ay parang mundo ng politika. Magkakalaban yan minsan, minsan naman ay magkakakampi. Ako pong inyong lingkod, tagapanood TV. Isang masaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa lahat ng kasamahan ko sa Kamanggagawa Party List. So ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Ders TV. Ilalagay ko po yung link na kanyang channel sa description para mabisita nyo po at masuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Ders TV Update. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa mangyayari na kung saan ay mariing inalmahan po ng taong bayan. Nagrereklamo po sila, so bakit kaya? Ayon nga po dito sa Kapamilya Kingdom, hindi masaya ang mga kapamilya fans sa partnership ng ABS-CBN at All-TV sa darating na April 24. Ayon sa mga fans, tila nagiging masokista na ang ABS-CBN dahil bukod sa patuloy nitong pakikipagtrabaho sa mga artistang DDS at BBM supporters, dahilan upang dumami ang mga angangang botante, ay nakipagkasundo pa ito ngayon sa All-TV na pagmamayari ng mga bilyar kung saan parte ng pamilya si Camille Villar ang isa sa mga kongresistang nag-deny sa franchise renewal application ng Kapamilya Network noong 2020. Hinala ng mga fans, ginagamit lamang ng mga bilyar ang ABS-CBN upang paingayin ang pangalan ni Camille para sa darating na senatorial election. Hindi rin malinaw sa kanila kung bakit itinuloy ng minamahal nilang kumpanya ang partnership sa kabila ng ginawa sa kanila ng isa sa mga bilyar. Maalala noong April 15, nagsimula ang pag-ere ng TV Patrol sa All TV, subalit nanatili pa rin itong lagapak sa ratings. Senyales na hindi gusto ng mga kapamilya fans ang naganap na partnership. So narito po ang komento ng mga casual netizen, lalo na po ang mga kapamilya. Sabi dito, naku, yung mga Villar na yan, isa yan sa mga nag-yes para patayin ang franchise ng ABS-CBN. Parang di ko bet basta may Villar hard pass. Ang bait masyado ng ABS, ahas mga yan. Naku, okay pa GMA pero ang all, ABS nakakahiya ka na ipagtanggol. Utang na loob. Ayoko sa Villar, E2C na lang or GMA. Ethical sila. Ang hilig niyong mag-alaga ng ahas at pumasok sa lungga ng mga ahas, ABS. Ang mga bilyar ay gahaman, gagamitin lang nilang ang expertise nyo to promote their empire and names. Nope, not this time. Not with the bilyars. Minsan deserve nyo rin talaga i-bash ng mga kapuso alts. Kadiri kayo giving that family an income and a platform for their 2025 election. Propaganda. So ayan, ang dami pong hate comments na natanggap ng ABS-CBN sa pakikipag-partnership dito po sa All TV. Kasi nga naman, 'di ba? Hindi naman lingid sa ating kaalaman, isa po sa mga bilyar ang nag-deny ng franchise ng ABS-CBN. Kaya gano'n na lang po katindi yung galit ng ilang kapamilya supporters. Ngayon, parang nag-back to you no sa ABS-CBN station yung hate na yun kasi nga parang binigyan or inopen po nila yung pintuan para po dito sa isang bilyar. Diba? So sino nga naman po ang hindi magrereklamo noon matapos kayong ipagtanggol, 'di ba, sa mga tumanggi franchise renewal, ito pa at merong partnership na mabubuo by April 24. So, kaya naman sandamakmak na reklamo at nagkakagulo na po ang ilang supporters ng ABS-CBN. Kayo po ba, ano ang reaksyon nyo ukol sa balitang ito? So, Sa totoo lang po mga tagapanood, ito yung opinion ko lang ha. Hindi ko po maintindihan kung bakit marami po ang magagalit o nagagalit sa pagsasanib puwersa ng ABS at ng mga bilyar. Mga Lopez family. Natural lang po yan sa negosyo mga tagapanood eh. Lalong-lalo na wala na pong network yung ABS-CBN. I mean, wala silang
wala silang wala silang ano ba tawag, frequency na pwedeng magamit sa kanilang channel. Kaya makikisabit po yan sila. Kung saan yung pwedeng magkaroon sila ng partnership para mai-ere o maisapalabas yung kanilang mga programa. 'Di ba? Yun po yung gagawin nila. Negosyo yan mga tagapanood, kahit po sabihin nating magkaaway yan sila noon. 'Di ba? Isa sa mga bilyar sa mga tumututol para magbabigyan ng prangkisa ang ABS. Ganun po talaga mga tagapanood eh. 'Di ba? Kahit mga politiko nga, magkakaaway yan, magkakalaban yan sa dulo. Magkakakampi pa rin pagdating nung may pagdating ng mga halalan na pwede silang magtandem, 'di ba? Kaaway ngayon, kakampi kinabukasan. Ganyan naman po ang politika, ganun din sa negosyo. Kung alam mo kung saan kakikita, ba't mo naman iisipin yung yung pag-aawayan nyo dati? Hindi po ba? At saka syempre, given po yan mga tagapanood sa mga bilyar. Gagawin nila lahat ng paraan yan para bumango yung pangalan ng inendorso nila o ng papatakbuhin nila sa pamilya nila. Lahat naman nananalo eh. Di po ba? May kakayahan sila, may pera sila. Kayang-kaya nilang i-promote kung sino man yung gusto nilang patakbuhin sa politika. Wala po tayo dyan magagawa mga tagapanood. At doon naman sa sinasabi nila na pagdating doon sa mga yung mga supporter ng BBM, ng DDS, mga parang tinawag po atang doon, yung mga bobo or paano bang term niya doon, parang hindi ata marunong mamili sa election. Naman po ganun yun, mga tagapanood. Nagkataon lang talaga, may nakita sila doon. Di ba? Hindi naman puro dilawan na lang ang uupo sa pwesto. Sumubok tayo ng iba. Ngayon nabigo tayo, di hanap ulit tayo ng iba na makakasiguro tayo na mag-aangat o mag-aahod sa kahirapan natin. Hindi po yung lagi tayong mananatili. Pag sikat, ito na lang yung iboboto. Dapat tanggalin dapat po ng mindset natin yun. Tayo mga botante mismo. Lahat po to, pangkalahatan na po to mga tagapanood. Huwag na po natin tingnan yung ito yung sinusuportahan ko, ito kasi yung idol ko, dito kasi kami talaga. Dapat tingnan natin yung kakayahan niyang gumawa ng maayos at maganda dito sa ating bansa. At lalo naman po iwasan naman natin yung tanggap lang tayo ng pera. Tapos sige, bahala na kayo dyan. Diba? Binibenta natin yung boto natin. Tapos sa huli, magsisisi tayo. Pero kung pipili po tayo ng naaayon sa galing nila, ng naaayon sa magagawa nila dito sa ating bansa, wala tayong pagsisisiyan sa dulo. Hindi po ba? Kaya naman tayo nagkakahati-hati, nagkakaroon tayo ng ibang opinion. Siyempre, tao lang tayo mga tagapanood. May kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong opinion sa buhay. Pero ang hindi po talaga natin may aalis, yung pagkakaroon ng kampihan. Dito ako sa bakuran na to, dyan kayo sa bakuran na yan. Which is, dapat hindi ganun mga tagapanood eh. Kung pagdating sa eleksyon, dapat ang magkampihan ay yung mga botante mismo para makapili tayo ng maayos, magsama-sama tayo, 'di ba? Para yung mga politiko na yan, lalo tayong susuyuin, hindi yun nakuha na namin si ganito, 'di ba? Dapat tayo mismo ang magkakampihan, lahat ng mga botante. At ang kalaban natin dito ay yung mga politiko. Ganun dapat tayo magsama-sama. Nang sa ganun, mapili natin o matiyak natin na yung iluluklok natin sa pwesto ay maaasahan. So yan lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV, komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.